Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, ang ating Panginoon nung siya ay bata pa. Kamakailan lamang tayo nagdiwang ng kapistahan ng mahal pong itim na Nazareno doon sa Quiapo, na kung saan dinagsa ito ng napakaraming mga tao. At kung ating po titingnan, ang pinakamatandang debosyon at pamiminto na ginagawa ng mga Pilipino ay masaksihan natin sa ating relasyon sa Santo Niño. Kaya noong 1521 at noong 2021, tayo po ay nagdiwang ng 500 taon ng ating pagiging Kristiyano. At dito ay pinapakita sa atin na ang ating pagkilala at pananalig, pananampalataya sa Diyos ay nagsimula nang tayo'y mamintuhos sa Santo Niño bilang sanggol na ang ating Panginoon ay sinilang sa sabsaban. Mga kapatid, ang mga bata ay dapat nating pahalagahan. Kaya nga po marami nagpupunta dito sa Obando at nagsasayaw upang umiling ng kanilang mga magiging anak sa Panginoon. Yung mga pamilya na hindi nabiyayaan ng kanilang mga supling ay namimintakasi at dumadalo sa mga ginagawa nating fertility dance upang sila ay magkaanak at mabigyan ng supling. Kaya sinasabi po na ang mga bata ang siyang nagbibigay sa atin ng kaligayahan, ng tuwa sa isang pamilya, sapagkat ang pamilyang walang anak ay pamilya na kuminsan malungkot sapagkat walang nagsisilbing ligaya sa kanilang buhay. Ngunit ang mga kabataan, lalo higit sa panahon natin ngayon, ay dapat natin bigyan ng masusing pagtingin at malalim na pagsubaybay sa kanilang pamumuhay. Sapagkat napakarami pong mga balakid sa mga kaisipan ng mga kabataan, lalo higit sa panahon natin ngayon, na tayo tumatak sa landas ng social media. Kaya marami pong mga kabataan at mga bata na kung saan nahihilig sa mga teknolohiya at maraming natututunan, sapagkat kuminsan hindi na tayo nagtsatsaga na magbasa ng libro. May mga bata na hindi na nagbabasa ng libro. May mga bata na hindi na sanay gumamit ng kanilang tamang kaisipan upang lumago ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Kundi bagkus nagiging depende na sila sa social media, sa Google o sa iba pang mga platform na kung saan hindi na sila nag-research, kundi yung mga artificial intelligence na lamang ang kanilang ginagamit. Kung kaya't marami pong mga kabataan ngayon ang kuminsan naging independent sa kanilang mga magulang, hindi na humingi ng payo, kundi bagkus nagiging makasarili. Kaya nga po kamakailan lamang nakakita tayo ng mga batang nagrarambol doon sa Pombong, sa Hagunoy, na kung saan mga batang nag-aaway-away, naglalaban-laban, at kuminsan nagkakasakitan, at kuminsan nakakapatay pa. Mga batang nagnanakaw, umakyat sa mga truck na kung saan kumukuha sila ng mga gamit na hindi kanila. Mga ginagamit ng mga kriminal sa akyat bahay. Mga kabataan na hindi nabibigyan ng wastong direksyon ng kanilang mga magulang. O dili kaya ay hindi gumagalang at hindi sumusunod sa pinag-uutos ng kanilang mga magulang. Mga kapatid,
ang Panginoon po ay pinakita sa atin na sa kanyang pagiging bata, siya ay naging masunurin sa kanyang ama at ina. Siya ay naging masunurin sa Ama doon sa langit. Siya ay naging matyaga na sundin ang kalooban ni San Jose at matuto sa kanyang ginagawa bilang isang karpintero. Ang Panginoon din sa kabila ng kanyang pagiging Diyos ay gumalang sa kanyang ama at ina. Kung kaya pinakamaganda po na magiging turo natin sa ating mga bata, sa ating mga kabataan, ay ang magandang halimbawa ng mga magulang sa kanilang pananalig at pananampalataya. Kaya makita natin yung mga kabataan na merong wastong paghuhubog kung ang kanilang mga magulang ay kasama nila sa kanilang pagsisimba, sa kanilang pananalangin, sa kanilang paggalang, sa kanilang takot sa Diyos. Pero kapag hindi po ito napapakita ng mga magulang sa mga anak, sino ang kanilang susundan at paano sila makasusunod kung hindi naman sila nakakakita ng mabuting halimbawa. Kaya po sa araw na ito na tayo nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, huwag lamang tayo magsaya sa ating mga ginagawang pagdiriwang, kundi bagkus ang ating mga imahe ng Santo Niño ay dapat magpaalala sa atin na si Jesus ay hindi na natiling bata, si Jesus ay hindi na natiling cute, kundi bagkus si Jesus ay naging mahal na pong Nazareno, napako sa krus, nagpakasakit, nagpakumbaba, namatay at muling nabuhay. Kung kaya huwag tayong manatili sa ating pagiging bata, kundi bagkus mag-mature tayo sa ating pananalig at sa ating pananampalataya, na sa gayon masunod natin ang kalooban ng Ama at tayo matutong magpakumbaba, magmahal at gumalang sa ating mga nakatatanda at magbigay ng wastong pananalig sa Diyos. Kung kaya ito po yung magagawa natin kung tayong mga magulang ay magtutulong-tulong na akayin ang ating mga anak tungo sa ating pananalig sa Diyos at pagpapahalaga sa buhay ng tao. Amen.